Content na ginawa ko tungkol sa nawawalang maleta sa NAIA at sa pagsabi ko ng magnanakaw dun sa lalaki na kumuha ng maleta, napakaraming nagalit sa akin. Yung iba ay nag-comment na napakasama daw ng ugali ko at judgmental daw ako. At marami nga ding nag-message sa akin pero hindi ko na ito binuksan dahil ayaw ko na makipag-diskusyon. Dahil guys, may kanya-kanya naman tayong opinyon. At yun ang opinyon ko. Naninakaw talaga nung lalaki yung maleta sa NAIA. Dahil kung in good faith yung pagkuha niya ng maleta, ay isosurrender niya ito sa police station o kaya naman sa airport authority at hindi na ito aabot ng isang buwan. Kaya napakarami ka ngayong makikita ang video sa social media or sa YouTube na mga content creator na attorney na gumawa ng reaction video sa nangyari ito sa Raffy Tulfo in action. Dahil guys, sinasabi pa nga nila na scripted ang nangyari na ito. At yung mga attorney na nag-asikaso sa babaeng na wala ng maleta ay mga attorney sa Raffy Tulfo in action. Sinabi din daw ng lalaki na nagnakaw ng maleta na nag-report naman daw siya sa pulis. Pero sa kamag-anak niya na pulis na naka-assign sa Malacanang, pero super busy ito kaya hindi agad na asikaso, kaya umabot pa ng isang buwan. What? May mga nakapagsabi nga na baka marketing strategy ito ng babae sa kanyang cosmetics o kaya naman sa politika or politics purposes. On the same day, the same night, may kinausap siyang pulis na kamag-anak Okay. para patulong i-turn over. And then, Binanggit ni Atty. Abu na yung pulis ay kamag-anak. Huwag niyong kalimutan ito ha. Sinabi ni Atty. Abu na yung pulis na kinontak nung lalaki na tumangay ng maleta, kamag-anak yung pulis. yung pulis medyo busy kasi naka-detail yun sa Malacanang eh. Kamag-anak din nila. So tapos yung bagahe po, walang name po nakalagay. So hindi nila alam. Ngayon, Na yung pulis na kinontak nung lalaki na tumangay ng maleta, kamag-anak yung pulis at kinausap patungkol rito. Pero anong sabi? Hindi agad nagawa ng paraan dahil busy yung pulis o naka-detail sa Malacanang. Imagine niyo po to ha, pulis. Dapat nagsosolve ng problema patungkol sa mga krimen. Maliwanag kung kinausap talaga nila yung pulis, kung totoong may pulis na kamag-anak. Binanggit yung pagkuha ng maleta. Hindi ba siya dapat na alarma at kumilos ka agad on that day? Kasi sabi nalaman nila nung gabi na nung pagkuha. So at least dapat October 2, ito ay nailapit na sa airport police. Nasuli na agad. Magkakaintindihan naman to lalo na pagka isinuli. Especially police pa yung magsusuli at tutulong sa kanila. So, para sabihin na yung police, busy at hindi agad na isole, kapani-paniwala ba? Ito ang isa sa mga attorney na napanood ko tungkol sa ninakaw na maleta sa NAIA. At dapat bang tawaging magnanakaw yung lalaking kumuha? Sa video, makikita mo na parang waiting kung babalikan. Ang tagal niya dun eh. Ang tagal niya doon, hinihintay niya na walang bumabalik hanggang sinalagay na niya. Parang doon sa cart. Diba? Nilagay niya sa cart, di pa rin siya umalis, partner. So, hintay pa rin siguro siya kung may kukuha. Nung nagtagal-tagal na wala, dinala niya. Ayun. So, don't tell us na there's no intention, no? Oo. To take the property na hindi kanya. Kasi kung wala siyang intensyong kuhanin yon, ire-report niya yun sa airport para sa lost and found. Tama. Kasi babalikan yun doon. Tama. Bakit mo inuwi? Hindi pwede sabihin sa akin ni Sir Raffy na no questions asked. Sinabi ko na kasi, balik lang sa akin yan, hindi na ako magdidemanda. Is it not enough? Correct. Siguro partner kung ibang nagturo. Nagturo. Let's say sabihin, kapitbahay. Willing ako kapitbahay. Pero kung... Kamag-anak mo yan, asawa at anak mo. So, ibig sabihin, Atty. Claire, may... Na-rewardan pa yung nagnakaw. Oo. Mga kayubi kasi nakita ko lang po talaga, pahapyaw lang doon sa drama. Ay, drama to, sorry. Doon sa panawagan niya. Panawagan. Yung sa panawagan niya. Nakita ko yon kung paano siya magbigay ng
Pinangako niya, na dinagdagan niya ng 1 million. Doon sa magtuturo. Hindi sa kamag-anak nung nagnakaw. Dapat yung kinwalify ni kinwalify ni RT eh. Ni Senator. Attorney, aminado kasi si girl na kapabayaan. Oo. Pag medyo ganito, hindi ako millennial. Kapabayaan niya din yon. Kaya siya nanakawan kasi burara siya. Hindi naman inagaw sa kamay niya eh. Yes, but, ito yun. Pag inagaw that's robbery. Robbery, may force upon That's things. a different story. Pag inagaw, Pero Attorney pag Claire. naiwan, Wow, naiwan ko yun. at kinuha ko, Kinuha mo, attorney. that's theft. Anong mabigat? Depende sa presyo. That's theft. Kasi ba theft? Kasi hindi pinuwersa. Oh. But it's a crime. Nako, pareho. Kaya nga sabi ko, di ba kitang-kita sa CCTV, pwede siyang kasuhan. Tapos magre-reward mang 1 million, di ba yun mabigat sa dibdib? Very, very positive. Kaya guys, may kanya-kanya tayong opinion at yun ang opinion ko na talagang may intention yung lalaki na nakawin yung maleta sa NAIA dahil kung in good faith ito na mga term ng mga attorney ay napakarami niyang chances para isauli ang maleta na ninakaw niya. Pwede siya lumapit sa police station, sa police authority sa loob ng NAIA o kaya naman sa mga radio station o kaya naman sa mga TV station. Bakit siya matatakot? Dahil yun ang nirarason niya. At ang punto pa ng mga attorney na iisipin daw ng mga magnanakaw na pwede pala itong mangyari, na ikaw na yung magnanakaw at ikaw pa yung mapaparangalan. So para guys, mapaniwala kayo na scripted nga yung nangyari sa Raffy Tulfo in action, ay ilalagay ko yung link ng mga video ng mga attorney sa description ng video na ito. At kapag napanood nyo guys, kayo na ang bahalang humusga.